Pinamumugarang bahay. Isa na namang maganda at maaliwalas na araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig dito sa Sitio Bangungot. Ako po ang inyong lingkod, si Jupiter Torres, maghahatid sa inyo sa isa na namang nakakatakot na mundo ng mga tunay na karanasang ipinapadala sa atin ng ating mga masusugid na letter senders. Pamilyar na kayo sa mga bahay na di umano ay pinamumugaran daw ng mga elemento at espiritong ligaw. Ano kaya ang pakiramdam na ikaw mismo ang nakatira sa isa sa mga ganitong klaseng tahanan? Yan ang kwentong hatid sa atin ngayon ng ating mga letter senders for today's episode. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Halina't samahan niyo akong tingnan at alamin ang kanilang kwento. Mga nilalang sa Ancestral House. Magandang gabi po sa buong Sitio Bangungot, pati na rin po sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Ako po si Joselito na galing sa maliit na bayan ng Irusin sa probinsya ng Sorsogon. Simula pagkabata ay mahilig na po ako sa mga kwentong katatakutan, kaya naman masugid po akong nakikinig sa inyong channel, sa Spotify man o sa YouTube. Nalaman ko po itong channel ninyo sa nobya ng aking kapatid. Mahilig po kasi silang dalawa na makinig sa mga horror podcast ninyo, kaya naman nais ko po sanang ibahagi sa inyo ang isang nakakakilabot na karanasan ko sa bahay namin noon. Ang bahay po kasi namin ay isang ancestral house na itinayo higit 1 siglo na ang nakalipas. Para po sa kaalaman ng mga tagapakinig, ang bahay po namin ay 2 palapag na yari sa semento at kahoy. Mayroon itong 1 silid sa unang palapag, malaking kusina at sala. Sa 2 palapag mayroon itong 3 silid na magkakatabi at meron din po itong terrace. Nangyari po ang kwento na ito noong ako po ay magdidiwang ng aking 13 kaarawan. Relihiyoso po ang aking pamilya, kaya naman kami ay nainganyo po na sumali sa isang organisasyong Katoliko na hindi ko na po papangalanan for privacy purposes na rin po. Inimbitahan ko po ang mga kamiyembro namin noon sa organisasyon para doon sa bahay ganapin ang aming prayer meeting kasabay ng aking kaarawan, para naman po ay may kainin kami pagkatapos naming magdasal. Pagsapit ng 2:00 ng hapon ay nagsidatingan na ang mga bisita namin. Nahuli po ang aming nakatatandang leader na tawagin na lang natin sa pangalang Kuya Berto. Si Kuya Berto ay may kakayahang makakita ng mga nilalang na hindi basta-basta nakikita ng mga normal na tao. Meron po siya nung kung tawagin ay third eye. Pagpasok pa lang ni Kuya Berto, napansin po namin na natigilan agad si Kuya Berto malapit sa may pintuan. Kumunot ang noo niya at napangisi po siya ng bahagya. Pagkatapos ng ilang segundo, tumuloy na sa kanyang paglalakad papunta sa pwesto ko. Nakaupo ako noon sa sofa nang binati niya ako ng happy birthday. Nagpasalamat naman po ako sa kanya noon, tapos inalok ko siyang maupo na muna at nang makapagpahinga na rin siya. Napansin ko po na nakatingin si Kuya Berto sa bandang likuran ko doon sa pwesto ng lumang salamin namin. Pero umupo na rin po si Kuya Berto at nakipagkwentuhan sa amin. Wala naman siyang ipinapakitang kakaiba sa amin nung una. Normal naman po ang mga kilos niya. Ako naman po ay
na-excite dahil nakapunta si Kuya Berto sa aming bahay. Sa totoo lang po kasi matagal ko na pong alam na mayroong kakaiba sa bahay namin. Niyaya ko po si Kuya Berto na umakyat papuntang second floor kasi dun po sa terrace namin sa itaas gaganapin ang aming prayer meeting. Sabi ko sa kanya akyat kami na abot tenga pa ang ngiti ko. Bagyang napatigil si Kuya Berto saka po siya tumango. Lahat po kami ay umakyat na. Nauna po ang ibang miyembro at nahuli kaming dalawa ni Kuya Berto. Kaya lang napansin kong dahan-dahan po siya sa pag-akyat. Ang bibigat po ng mga hakbang niya na parang ayaw niyang pumanhik sa itaas. Pagtungtong po namin ng second floor, dali-daling pumasok si Kuya Berto sa terrace na parang may iniiwasan. Hinila ko naman siya para sana maipakita ko sa kanya yung mga kwarto namin. Pabiro ko pang sinabi sa kanya noon na tingnan niya kung may multo doon sa mga kwarto namin. Hinila niya naman pabalik ang kamay niya sa pagkakahawak ko at sinabing tumigil daw ako. Papasok na raw siya para makapagsimula na kami. Halata po ang inis sa tono niya, tapos medyo nauutal din siya. Tumawa lang ako sa reaksyon niya pero napansin ko po sa mga pagkakataong yun na iniiwasan niyang tingnan yung mga silid. Inulit ko pa siya noon na kung may nakita siya, sabihin niya na agad sa akin. Hindi niya ako pinansin at nagpatuloy na kami patungo sa aming terrace. Lumipat ang isang oras at natapos na ang aming prayer meeting. Inaya na akong bumaba ni Mama. Inaya ko na rin ang mga kaibigan ko na bumaba. Sa pagkakataong iyon na inuobserbahan ko pa rin po ang reaksyon ni Kuya Berto habang naglalakad sa palabas ng terrace at pababa ng hagdan. Nagsimula na po silang magsikainan. Inaya ko po si Kuya Berto at ang iba pa naming mga kasama na umupo sa sofa. Doon po biglang nagsimulang magkwento si Kuya Berto tungkol sa kanyang mga nakita. Bigla akong tinanong ni Kuya Berto kung meron daw po bang matandang babaeng namatay doon sa amin. Napaisip ako at tumango. Sinabi ko sa kanya na oo, doon namatay ang lola ko. Huminga naman po siya ng malalim bago niya sinabi sa aking pagpasok niya pa lang daw kasi meron na raw kaagad bumungad sa kanyang isang matandang babae na parabang inuusisa raw siya. Kaya nga raw po siya napahinto at napangiti noon kanina. Sinundan daw siya nung matanda hanggang sa makaupo siya sa sofa. Kahit nang nakaupo na raw siya, ay tinitingnan pa rin daw siya nito. Medyo kinilabutan ang lahat sa sinabi niya. Sabi ko baka si Lola yun. Ang kwento po kasi sa akin ng tatay, o si Sera daw kasi talaga si Lola. Sabi naman ng nanay ko kapag hindi daw kilala ng lola ko ang pumapasok sa bahay namin nung nabubuhay pa siya, kinikilatis niya talaga ito. Tumangu-tangu naman si Kuya Berto. Sabi niya pa, kaya naman daw pala. Tapos nagtanong ulit siya sa akin, tungkol naman doon sa luma naming salamin. Tinanong niya kung matagal na raw ba sa amin yon. Tumango naman ako at sinabing bata pa lang ako na andoon na talaga yun. Hindi ko nga po kako alam kung gaano na yun katanda. Sabi naman ni Kuya Berto, may babae raw siyang nakikita sa refleksyon ng salaming yun. Panay daw po ang daan, pabalik-balik. Tumayo ulit ang mga balahibo ko. Hindi ako nakasagot pero nagpatuloy pa rin si Kuya Berto sa pagkikwento. Meron din daw siyang nakikitang mga bata at duwende na nagtatakbuhan at nagtatawanan galing sa kusina papunta sa salas namin. Seryoso ang pagkakasabi niya sa akin pero parang hindi naman siya natatakot. Tapos doon naman daw po sa kubeta namin sa kanan may napansin siyang isang lalaking sobrang itim at sobrang tangkad na parang galit na galit habang nakatayo at nagmamasid-masid sa paligid.
Biglang nag-react yung isa naming kasama. Sabi niya, grabe naman daw yun, baka nananakot lang daw si Kuya Berto. Natawa naman yung iba sa reaksyon niya pero kapansin-pansin na medyo nagsiksikan na sila sa takot. Sabi ni Kuya Berto, totoo raw ang sinasabi niya at hindi siya nagloloko lang. Sumingit ulit ako sa usapan. Nagtanong ulit ako kung sa second floor ba may nakikita rin si Kuya Berto. Nabigla naman ako nang sabihin niya sa aking mas nakakatakot nga raw yung nandoon. Hindi ko raw ba napansin na ayaw niyang tumingin doon sa mga silid na ipinapakita ko sa kanya kanina. Sa hallway pa lang daw kasi ay may naglalakad na raw na babaeng nakaitim at mahaba ang buhok at sobrang sama raw ng tingin nun sa amin. May mga naririnig din daw siyang boses ng babaeng umiiyak doon sa panggitnang kwarto. Sobrang lakas nga raw ng paghikbi, parang mabibingi ng araw si Kuya Berto noon. Bigla pong nag-iba yung hitsura ni Kuya Berto nang sabihin niya sa aming hindi pa raw yun ang pinakamalala. Sabay tanong niya ulit sa akin kung sino raw ang natutulog dun sa kwarto sa dulo. Sabi ko, wala. Stock room kasi namin yun. Tambakan namin ng mga hindi na kailangang gamit sa bahay. Sabi ni Kuya Berto, sobrang bigat daw kasi ng pakiramdam niya doon at alam niya raw kung bakit. Sabi niya meron daw kasi siyang nakikitang isang nilalang doon na hindi niya sigurado kung ano, pero malaki raw ang himala niyang isa yung demonyo. Napasigaw ang ilan sa amin dahil sa takot lalo na nang i-describe ni Kuya Berto ang itsura nung nakita niya raw na nilalang. Ang ulo raw nun parang kambing at ang katawan daw ay parang sa ahas. Nanlilisig daw ang mga mata noon habang nakatingin sa amin kanina. Sabi tuloy ng isa naming kasama, ano raw bang klaseng bahay yung bahay namin? Bakit daw ang dami-daming elemento at nilalang na naninirahan dun sa amin? Naramdaman ko po ng mga sandaling yun. Tumulo ang malamig na pawis sa likod ko saka ako umamin kay Kuya Berto na simula pa noon meron na talaga akong napapansing kakaiba sa bahay namin. Lalo doon sa kwarto na sinasabi niyang may nilalang na parang demonyo. Parang ang bigat ng pakiramdam kasi talaga ng pakiramdam ko kada papasok ako doon. Tumango si Kuya Berto sa akin. Sabi niya buti na lang at nakababa na kami. Ayaw niya na raw talagang umakyat sa second floor, sabi niya sa amin. Tumawa ako kahit natatakot ako noon. Dinaan ko na lang sa biro yung pangingilabot ko tapos kunwari ay inaya ko pa siyang umakyat sa bahay. Tiningnan tuloy ako ni Kuya Berto ng masama at hindi na ako pinansin. Natapos ang araw na yon na wala namang kakaibang nangyari. Nawala ang takot ng karamihan at napalitan ng saya at tawanan nung magsimula na kaming magkwentuhan tungkol sa ibang bagay. Kahit na alam kong simula noon, nararamdaman na rin nila yung nararamdaman kong kakaiba sa bahay namin. Buti na lang po talaga ako, Sir Jupiter, na ikwento na ng nanay ko na meron daw po talagang umanong nilalang na gumagaya sa itsura ni tatay na ilang beses din daw po nilang nakita. Nito nga lang pong nakaraang August nang umuwi ako ng Irosin mula Maynila, ay nagkwento sa akin si nanay ng ilan sa mga karanasan niya noon. Gabi daw po noong unang beses na nakita ni nanay yun. Wala po sa bahay ang tatay ko dahil nasa trabaho siya noon at kaming magkakapatid naman po ay tulog na. Umuulan po noon at malakas ang hangin. Naguhugas daw po ng pinggan ang nanay ko noon sa mesa. Napatigil daw po siya noong may narinig siyang mga yabag na nanggagaling sa bandang likuran niya. Ang lababo po kasi namin noon nakaharap sa may hagdanan kaya po nakatalikod si nanay sa bandang yun.
ng mga time na yon. Lumingon daw po noon si nanay at nakita niya ang tatay ko na umaakyat sa hagdan. Suot-suot daw ni tatay yung paborito niyang pajama na kulay berde. Hindi daw lumingon si tatay nung tawagin siya ni nanay at mabilis po itong umakyat papunta sa ikalawang palapag. Napatigil daw po ang nanay ko sa paghuhugas noon. Napaisip siya at kinalabutan nung maalala niyang wala naman sa bahay ang tatay ko. Kasi nga po kanina pa ito pumasok sa trabaho. Napatanong si nanay sa sarili niya kung wala sa bahay si tatay, sino yung nakita niyang umakyat? Nung una'y pinagsawalang kibo na lang ni nanay ang weird at nakakatakot na karanasan niyang yun. Pero pagkalipas po ng ilang panahon, naulit na naman yun. 12:00 na raw po noon ng madaling araw. Narinig po ni nanay na bigla na lang daw pong sabay-sabay na bumukas ang main door namin. Ang pinto ng banyo at gayon din ang shower. Nagulat po ang nanay ko kaya nagpunta siya sa labas. Naisip niya na baka raw po umuwi na ang tatay ko at dumiretso na ito sa banyo. Sakto naman at naiihi si nanay kaya dumiretso siya sa CR. Kinatok daw po ni nanay yung banyo at sumigaw na bilisan daw ni Papa sa loob dahil puputok na ang pantog niya. Wala raw pong sumagot pero dinig niya pa rin ang lakas ng lagaslas ng tubig na nanggagaling sa shower. Lumipas ang ilang minuto at hindi pa rin lumalabas si tatay sa banyo. Hindi na kinaya ng mama ko ang kanyang pagpipigil sa ihi, kaya binuksan na raw po niya ng sapilitan ng banyo. Pero kinilabutan siya noong makita niyang wala ng lamang tao sa loob. Kinuwento niya po ito sa tatay ko pero tinawanan lang daw siya. Pero seryoso raw pong nagsabi si mama na huwag na raw pong alis ng alis ang tatay ko. Dahil parang meron daw po itong gustong pumalit dito. Hanggang ngayon po nahihiwagaan pa rin talaga ako sa bahay namin yun, Sir Jupiter. Lalo pa. At hanggang ngayon ay marami pa rin kaming nararamdamang kakaiba doon na siguro ay sa mga susunod ko na lang ulit ikikwento. Portal ng Tikbalang. Ako po si Junel, 34 years old, turning 35 na po next month. Tubong Bicol po talaga ako pero nandito na po ako ngayon sa Maynila at nagtatrabaho bilang isang warehouse man sa isang food company. Gusto ko lang pong i-share sa inyo itong naging experience ko nung bagong lipat pa lang ako dito sa syudad. Doon sa unang apartment na inupahan ko siguro may mga 10 taon na rin po ang nakakalipas o mahigit pa. Natanggap ako noon bilang utility staff sa isang opisina. Dito lang po sa bandang Taguig. Kaya naman naisipan kong umupa na lang ng isang medyo maliit lang namang apartment na malapit sa pinagtatrabahuan ko. Simple lang din naman ang pamumuhay ng mga kapitbahay ko sa community na yon dahil halos pare-pareho lang naman pong nangungupahan din ang mga tao roon. Unang linggo ko pa lang doon, Sir Jupiter, nakarinig na agad ako ng mga usap-usapan sa labas tungkol sa mga tunog daw po ng parang mga yabag na naglalakad sa bubungan ng mga apartment namin tuwing gabi. Wala naman akong ideya kung ano yun kasi ako po kapag natulog, alagang tulog mantika. Mahirap akong gisingin, kaya wala akong pakialam sa mga ingay na ganon. So nung una, hindi ko na lang pinansin yung mga usap-usapang yan hanggang sa isang gabi. Nag-OT po ako noon sa trabaho dahil hindi pumasok yung karelyebo ko sana
kaya late na po akong nakauwi. Malayo pa lang ako, Sir Jupiter, dinig na dinig ko na yung malalakas na mga yabag na sinasabi nila na parang may nagtatakbuhang kung ano sa bubong. Hindi ko pinansin yun at dire-diretso pa rin sana akong papasok sa apartment ko. Kaya lang po, nagtaka ako bigla nung napansin kong may nakaharang na upuan sa pintuan ko. Kaya pala hirap na hirap akong buksan yon. Pinilit ko na lang yung itulak hanggang sa finally po ay nabuksan ko na rin sa wakas at nakapasok na nga ako sa loob. Bigla akong napasabunot sa ulo, Sir Jupiter, kasi nakita kong nakakalat ang mga gamit kong hindi ko pumandin na isasalansan ng maayos noon dahil nga kalilipat ko lang at hindi pa ako nagde-day off. Kung saan-saan na nakalagay yung mga damit ko, parang may kung sinong naghalungkat doon at ng gulo. Kala ko nga po nung una pinasok ako ng magnanakaw, pero nung natapos na ako sa pagliligpit, napansin kong wala namang nawawalang gamit sa bahay. Nandoon pa rin yung alkansya ko, Sir Jupiter, kahit yung extra cellphone ko, pati na rin yung gold na singsing ni Papa na nakatabi sa drawer. Nandoon pa rin, kaya imposible yatang magnanakaw ang gumalaw ng mga gamit ko. Kinabukasan, nalaman ko sa mga kapitbahay ko na ganun din daw ang nangyari sa kanila. Actually, ilang beses na nga raw pong may nakikialam sa mga gamit nila o di kaya pinagpapalit-palit ang pwesto ng furnitures nila. Pero tulad ko ay hindi naman sila nawawalan ng gamit. Kahit yung may-ari, Sir Jupiter, nagtataka kasi ngayon lang naman daw ito nangyari sa kanila. Mga ilang araw din po kaming nagigising na gano'n ng inaabutan naming hitsura ng mga apartment namin noon, Sir Jupiter. Hanggang isang beses, isa sa mga kapitbahay po namin ang umakyat ng bubong at chinek kung may makikita ba siyang kahit na anong ebidensyang magtuturo sa kanya sa kung sino man po ang gumagawa nun sa amin. Wala silang nakitang kahit ano bukod sa mga bakas sa bubong, Sir Jupiter. Mga bakas na kamukha ng footprints ng kabayo. Yung mga bakas na yon, Sir Jupiter, nakita rin namin dun sa labas ng isang makipot na eskinita sa pagitan ng apartment ko at ng isa pang bukas ng apartment na wala namang nakatira. Pagpunta namin dun, sinalubong kami ng napakabahong amoy na umaalingasaw talaga, kaya lahat kami napatakip pa nun ng ilong. Amoy patis po yun na may kahalong amoy ng iling-iling may anghit. Nakakasuka, nakakasulasok. Bigla pong napamura yung isa kong kapitbahay na Batanggenyo, Sir Jupiter, sabay sabing malaki raw po ang hinala niya. Nang gumagambala sa amin isang tikbalang. Medyo napataas po ang kilay ko nung una, hindi dahil sa hindi ako naniniwala sa mga ganun, pero dahil sa pagkakatuklas ko na pati po pala dito sa syudad, uso pa rin ang paniniwala tungkol sa mga engkanto o maligno. Akala ko kasi sa probinsya lang uso ang ganun, sa kamatao po kasi dito sa Maynila. Sabi ko pa nga nun sa kapitbahay namin. Kaya parang imposible naman kung tikbalang ang may gawa nun. Pero ang sagot naman niya, wala na raw imposible ngayon. Lalo na at sa totoo lang daw, sabi sa kanya ng lolo niyang albularyo, yung mga nilalang daw na yun, mas marami pa raw ang bilang kaysa sa mga tao dito sa mundo. Sobrang crowded at overpopulated na raw nila sa ilalim ng lupa. Kaya yung iba na pipilitan ng manirahan dito sa ibabaw ng mundo, kasama nating mga tao. Hindi pa rin sana ako kumbinsido noon kaya lang nakita namin na yung pinakadulo pala ng iskinitang yun na natatakpan ng matataas na talahib
isa palang daan papunta sa isang medyo tagong parte ng subdivision na hindi na nagagalaw. Isa siyang maliit na bakanteng lote na napapalibutan ng maraming puno. Kaya ang dilim-dilim sa parteng yun. Doon kami nakakita ng mas maraming footprints ng kabayo, Sir Jupiter. Nalaman naming doon pala nang gagaling yung mabahong amoy dahil po doon nagkasundo kaming magkakapitbahay na ipabless yung parteng yun ng compound namin. Nagpatawag pa kami ng pari noon para lang mabindisyonan yung lugar. Pero parang lalo yatang nagalit yung tikbalang dahil kinagabihan ng araw na yon hindi na lang po mga tumatakbong yabag naririnig namin sa bubungan, kundi pati na rin ang malakas na huni ng kabayo na parang galit na humahamon sa aming mga nakatira sa apartment na yon. Pagkatapos noon, Sir Jupiter, isang malakas na hiyaw ang narinig namin sa isa naming kapitbahay na babae. Ang sabi niya, meron daw siyang nakitang malaking ibon na kasilip dun sa may bintana niya. Kanina pa raw siya sinisitsitan noon, pero ngayon lang daw yun nagpakita nung nakaalis na sa pagpasok sa trabaho ang boyfriend niya. Naiwan nga pala siyang mag-isa sa bahay. Mabuti na lang, nakahingi agad siya ng tulong, Sir Jupiter. Kasi yung nakita raw niyang malaking lalaki, mahaba ang mukha at nanlilisik yung mata. Nakasilip daw po ng bahagya dun sa nakabukas pa man din niyang bintana at para daw po siyang minamatyagan. Nilagnat pa nga ang babaeng yun. Kinumbulsyon pa, Sir Jupiter. Tumirik ang mata at bumula ang bibig, kaya nagkagulo kaming magkakapitbahay noon nang dalhin namin siya sa ospital. Kahit po ako na hindi naman likas na matatakutin dahil sanay naman ako sa mga ganong kwento sa probinsya, kinilabutan pa rin. Pakiramdam ko tuloy simula noon lagi nang may nanonood sa mga kilos ko, kaya nung nagkaroon po ako ng pagkakataong makapag-leave sa trabaho, sinulit ko talaga ang bawat araw ko sa paghahanap ng bagong malilipatan. Sayang dahil nakaklose ko pa naman na ang mga kapitbahay ko noon. Ayoko sanang lumipat kaso baka kung ano pa ang mangyari sa akin sa lugar na yon. Kaya umalis na rin ako. Ewan ko, Sir Jupiter, kung hanggang ngayon paupahan pa rin ang lugar na yon. Wala na po akong balita simula noon dahil hindi ko na sinubukan pang bumalik doon kahit kailan. Sa tingin niyo po ba, tikbalang ba talaga ang nilalang na yun? Sino na po sa inyo ang naka-experience din ng mga ganitong klaseng senaryo? Ano pong ginawa niyo para mawala sila sa paligid niyo? At ngayon naman, pakinggan natin ang isa pang nakakapanindig balahibong kwento na marahil ang iba sa inyo ay hindi pa naririnig. Magandang araw mga tagapakinig ng Sityo Bangungot. Kapag sinabing banga, ano ang una ninyong naiisip? May nakakaalam pa ba sa inyo na ang banga ay imbakan ng tubig noong araw? Masarap at malamig daw ang tubig sa banga. Pero paano kung iba pala ang nag-iigib ng tubig dito? Iinom ka pa ba? Pakinggan natin ang kwentong ipinadala sa atin ni Prim at Eva. Agta sa banga.
Tawagin niyo na lang akong Prem. Ako po ay taga-Tarlac. Nag-transfer ako sa eskwelahan na malapit sa bahay namin. Para na rin ito sa aking pamilya upang hindi na ako mahirapang mag-commute o magbiyahe everyday, papasok at pauwi sa bahay, lalo na't nagsisiwalaan na ang mga gaya kong teenager. One time na kailangan nila akong makita personally, kaya pumunta ako sa school. 4 na palapag yung paaralan. May malaking soccer field sa labas at napapalibutan ng malalaking akasya at umbrella trees. Maaliwalas talagang pagmasdan ang school. Sa ibaba ang faculty, library, registrars at cashier offices namin. Iisang hilera lang sila. Doon ako sa faculty pinatawag dahil kakausapin daw ako ng advisor ko since katatransfer ko nga lang sa school. Noong time na yon, 4 lang kaming nasa loob ng faculty. 2 teachers, ako at isa ring mag-aaral na nagsusulat sa isang lamesa mga 5 metro mula sa kinauupuan kong waiting bench sa gawing kaliwa ko. Nakaharap ako sa mismong lamesa ng advisor ko. Sa kanang bahagi ko naman ay may bintana at mula roon ay may matatayog na puno ng mga santol na nakikita mula sa labas. Tanging pag-ikot lang ng ceiling fan ang naririnig ko sa loob ng faculty. Inilibot ko ang paningin nang makuha ng atensyon ko ang isang lumang banga na tinamnan ng halaman. Mayabong at medyo malaki na yung halaman, parang puno na nga ito kung tutusin. Nasa loob yun ng faculty sa pinakadulo ng room, sa gilid, malapit sa bintana. Wala naman akong nararamdamang kakaiba, pero nakatutok lang ang mata ko sa pinaglagyang banga. Siguro dahil ngayon lang ako nakakita ng ganoong banga na pagkakaalam ko'y sobrang luma na o antique. Nakakita naman na ako ng ganoong banga, pero yung pinaglalagyan ng tubig na may gripo, burnay ata ang tawag doon. Ilang segundo rin akong nakatulala sa banga hanggang sa may humawak sa balikat ko na siyang ikinagulat ko. Napalingon ako sa gawing kaliwa. Isang nakangiting babae ang bumungad sa paningin ko. Tanong niya kung ako raw ba si Prim, yung transferee. Tumango naman ako. Hindi agad ako kumalma. Talagang nagulat ako sa babae. Humingi naman siya ng pasensya kung nagulat niya ako. Kanina pa raw kasi niya ako tinatawag. Pero nakatulala raw ako at parang naistatwa. Humingi rin ako ng pasensya. Hindi ko kasi siya narinig. Sinundan ko siya ng tingin nang lumakad siya paupo sa kanyang silya. Nginitian niya ako at sinabing, ayos lang. Maaari ko raw sabihin sa kanya kung may problema raw ba ako. Kako wala naman akong problema at tinitingnan ko lang ang bangang tinamnan ng halaman na nasa gilid kahilera ng kanyang lamesa. Nang sabihin ko yun, nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Parang naging concern siya. Aniya, wag daw muna akong umuwi pagkalabas ko ng school. Maglibang daw muna ako sa labas. Nalilito man sa mga sinabi ng babae, ay tumango na lang ako. Nagmamadali siya sa mga paliwanag sa briefing na ginagawa niya sa akin. Kaya halos hindi ko siya maintindihan. Isa pa,
hindi ko maiwasang mapatitig talaga sa banga sa likod niya. May puwersang talagang humihila ng atensyon ko na tignan ang banga. Nang iabot niya sa akin ang mga modules ko, ay may nalaglag mula sa kanyang lamesa. Isa yung bulaklak. Pupulutin ko sana, pero bigla niya akong pinigilan. Napataas ang tono ng boses niya, kaya napatingin sa amin ang nasa loob ng silid. Medyo nasaktan din ako dahil sa pagsigaw niya sa akin. Hindi ko na pinulot ang bulaklak, ngunit bigla niyang hinawakan ang pamulsuhan ko. Hindi naman mahigpit. Tumitig siya sa mga mata ko at sinabing, huwag na huwag daw akong tatanggap ng bulaklak. Kung makatanggap daw ako, ay sunugin ko kaagad. Ramdam ko sa tono ng boses niya ang concern. Tumango na lang ulit ako. Unang araw pa lang ay napakarami ko ng assignment. Nagpaalam na akong aalis, pero hindi pa pala siya nagpapakilala, kaya naudlot ang pagsasalita ko. Natawa naman siya sa kasinabing Tina ang pangalan niya, ang aming class advisor. Ang weird lang na ang bilis magpalit ng mood ni Ma'am Tina, kasi ako sobrang lakas pa rin ang tibok ng puso dahil sa ginawa niya sa akin. Inulit ko ang pagpapaalam bago tuluyang umalis. Ngunit may narinig akong malakas na sitsit. Muli akong lumingon, saktong sa banga tumama ang paningin ko. Napasigaw ako ng malakas nang makita ang napakalaking itim na angin roon. Nabitawan ko rin ang mga dala at tinakpan ang mga mata ko. Narinig ko ang mga yapak na papalapit sa akin. Tinanong nila ako kung anong nangyayari. Naramdaman ko na lang na may nagtayo sa akin at iginiya ako sa labas. Umiiyak na talaga ako nung mga panahon na iyon at sobrang takot na takot ako. Matagal bago ako nahimasmasan. Ramdam ko pa rin ang malakas na pagkalabog ng puso ko kahit nasa isang bench na kami malayo sa faculty room. Hindi naman ako iniwan ni Ma'am Tina. Tinawagan na niya sina Mama at Papa na sunduin ako sa school. Pero by lunch break pa raw nila ako masusundo, kaya pareho namin silang hinintay sa labas. Napansin ni Ma'am Tina ang pananahimik ko. Ang dami kong katanungan. Siguro ay alam niya rin iyon, kaya nagsimula siyang magkwento. Aniya, may agta raw na namamahay sa santol na nakatanim sa banga. Mahilig daw ang entity na iyon sa mga babaeng tsinita at mahaba ang buhok. Napatingin ako kay Ma'am Tina. Pinakatitigan ko siya. Hindi ko magawa noong nasa loob kami ng room dahil nga sa nahihiya pa ako, pati na rin sa mga weird na sinasabi niya sa akin. Doon ko lang napansin na tsinita nga siya at mahaba ang buhok. Hindi maipagkakailang maganda kaming pareho, pero walanjo, maganda talaga siya. Tansya ko ay nasa mid-30s na siya. Kwento pa niya, noong bago raw siya sa school, lagi raw siyang nakakatanggap ng bulaklak. Akala nga niya may secret admirer siya. Ngunit napansin niya na habang tumatagal na tumatanggap siya ng bulaklak, nagkakasakit na siya. Halos mangayayat siya at every month nasa ospital. Hanggang sa naisipan na siyang ipatawas ng pamilya niya.
Hindi na raw kasi normal ang nangyayari sa kanya. Kahit siya ay nagtataka na rin kung bakit ganun ang nangyayari sa kanya. Kaya pumayag na rin siya sa gusto ng pamilya niya. Nagpatawas nga sila at nalamang may nagkakagusto sa kanya na isang entity. Malaki at maitim na nilalang. Yun ang nakita ng nagtatawas. Pagkatapos niyang matawas ay sunod-sunod na panaginip na binibigyan siya ng banga ng santol. Hindi niya maaninag ang mukha ng nagbibigay sa kanya. Kamay lang daw ang nakikita niya at hindi niya raw makita ang pang-itaas na bahagi ng katawan nito. Kumbaga, parang putol na picture na tiyan pababa lang daw ang nakikita niya sa panaginip niya. Nakatitig lang ako kay Ma'am Tina habang nagkikwento. Medyo napagtanto ko na rin kung bakit niya ako pinipigilang hawakan ang bulaklak kanina at sinabihang kapag nakatanggap ako ay sunugin ko kaagad. Dahil nga hindi pa siya tuluyang nilulubayan ng nilalang, ay bumalik ulit sila sa magtatawas at sinabi nga nito na sobrang nahumaling na ang entity kay Ma'am Tina. Parang kinukuha na nito ang loob niya na sumama rito para gawing asawa. Kaya sinabihan siyang huwag na huwag tatanggapin ang alok nitong pagkain o bulaklak o kahit ano pa. Dapat lagi niya itong tanggihan. Kasi susuyuin at susuyuin pa rin daw siya nito. Kumbaga ay aggressive ito, lalo na kapag natipuhan talaga nito ang isang tao. Sabi raw ng mangtatawas, ang entity ay isang agta. Kagaya raw ito ng kapre. Ang pinagkaiba lang ay mas romantiko ang mga nilalang na ito. Kapag natipuhan daw nito ang isang babae, susuyuin daw na ito at habang tinatanggap ng babae ang mga regalo nito, hinihigop daw nito ang enerhiya hanggang sa makuha na niya ang kaluluwa ng babaeng natipuhan. Kapag lalaki naman daw ang natipuhan, ay pinapatay sa pamamagitan ng bangungot. Nakaramdam na naman ako ng takot habang nagkikwento si Ma'am Tina. Kasi nga, parang hindi pa rin siya nilulubayan ng nilalang dahil may bulaklak pa sa mesa niya. Yun sana ang itatanong ko. Pero naudlot dahil biglang dumating si Papa para sunduin ako. Bago ako lumakad palayo ay tinawag niya ulit ako at lumapit sa akin. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga palad ko. Tinitigan niya ako mata sa mata at sinabihang makakaya ko raw itong labanan basta huwag ko raw tatanggapin ang mga alok niya sa akin. Kumunot ang noo ko sa mga sinabi niya. Tapos dagdag pa niya, buti na lang daw, hindi ko pinulot ang bulaklak na yun. Dahil ngayon na lang daw siya ulit nakakita ng ganun, simula nang tigilan siya ng nilalang. Habang sinasabi niya yun, lalong lumalaki ang mga mata ko. Unti-unti kong nauunawaan ang lahat. Hindi pala para kay Ma'am Tina ang bulaklak na yun, kundi para sa akin. Hindi mawala sa isip ko ang mga sinabi ni Ma'am Tina, kaya hindi ko na namalayan na dumating na kami sa bahay. Matamlay akong pumasok sa kwarto. Pagbukas ko pa lang ng kwarto,
ay nagsisigaw na ako habang tumatakbo ng mabilis pababa sa salas kung nasaan si Papa. Hindi ko ma-explain sa kanya. Umiyak na lang ako sa mga bisig ni Papa. Paano kasi? May nakalapag na bulaklak sa kama ko. Sinabi ko yun sa pamilya ko, kaya kinaumagahan ay pinatawas na rin nila ako. Mabuti na lang talaga at naagapan agad. Kung hindi, natulad na ako kay Ma'am Tina. Mula po nang matawas ako, ay hindi na uli ako nakatanggap ng bulaklak dahil binigyan ako ng magtatawas ng kwintas na proteksyon ko raw para hindi na malapitan ng mga engkanto. Engkanto sa Banga. Magandang araw po. Kumusta po kayo? Sana po ay magustuhan niyo ang kwentong karanasan ko. Ako po pala si Eva. Nakatira kami sa Santa Mesa. Ang ikikwento ko po ay karanasan ko noong kami ay pumunta sa Bicol para dumalo sa kasal ng pinsan ko. Sa Manila rin nagtatrabaho ang pinsan ko pero nang mabuntis ng nobyo niya, ay agad na pinakasal ng magulang. Tubong Bicol po ang mga magulang namin, pero ang pamilya namin ay sa Santa Mesa na talaga tumira dahil doon na nagkakilala ang nanay at tatay ko. First time kong umuwi ng Bicol dahil dati ayaw ko. Sa tuwing iniisip ko kasi ang probinsya, may takot akong nararamdaman. Kagaya ng baka nga may aswang o kapre, white lady o kaya mga duwende. Pero dahil ikakasal ang pinsan ko, no choice ako kundi pumunta sa kanila. Close ko kasi ang pinsan kong si Eileen, kaya hindi ko mahindian. Kasama ko naman ang mga magulang ko nang pumunta kami sa probinsya. Ayaw ko talagang pumunta nang ako lang mag-isa kahit na wag na akong mag-abay. Pero dahil nga abay ako, napilitan ding sumama ng magulang ko. Nag-leave pa sila sa trabaho para lang samahan ako. Pero natuwa naman ang tatay ko dahil sa tagal nga naman ng panahon. Uuwi siya at makikita ang iba niyang kapatid na naroon pa rin sa Bicol. Madaling araw nang kami ay dumating sa bayan ni na Eileen. Alanganing oras ang pagbaba namin sa bus. Wala kaming masakyan na tricycle dahil sobrang maaga pa ang 3:00 ng madaling araw. Naghanap kami ng makakainan dahil nakaramdam kami ng gutom. Nakakita ako ng lugawan. Kumain na lang kami ng lugaw habang hinihintay na mag-umaga. May kadaldalan din ng tatay ko kaya napakwento na sa tindero sa lugawan. Napag-usapan nila ang pinagbago ng lugar. Habang sila ay tamang kwentuhan, cellphone naman ang inaatupag ko. Tamang upload lang ng selfie. Maya-maya ay pinatawagan na ng tatay ko si Eileen para sabihing nakarating na kami sa terminal ng bus. Pero wala kaming masakyan. Buti na lang sinagot ni Eileen. Halata sa boses niya na naalimpungatan siya. Sinabi niya na ipapasundo na lang kami kaya huwag na raw kaming umalis sa lugar. Mga ilang minuto rin ang nakalipas nang dumating ang tatay ni Eileen, ang kapatid ng tatay ko. Siya ang sumundo sa amin sakay ng tricycle ng kapitbahay raw nila. Tuwa lang ako sa kamustahan ng dalawa. Halatang sabik sila sa isa't isa.
Pagkarating namin sa bahay ni na Eileen, pinagtimpla agad kami ng kape. Kwentuhan lang ang ginawa namin hanggang mag-umaga. Nang pumunta ako sa kusina para ilagay ang tasa ng pinagkapehan ko, nakita ko ang isang banga na nasa tabi ng lababo. Tinanong ko si Eileen kung bakit may banga roon. Napakalaki naman kasi ng banga, kaya dinanong ko kung ano ang gamit noon. Nagulat ako lang sabihin niya na doon sila nag-iimbak ng tubig para sa inumin. Nagtanong uli ako kung bakit. May nakita naman akong mga galon sa gilid ng kusina. Pero lalo akong na-curious nang sabihin ni Eileen na malamig ang tubig sa banga, presko at masarap inumin. Ayaw ko pang maniwala sa kanya kaya kumuha siya ng baso. Nilagyan niya ito ng tubig mula sa banga at sinabing tikman ko raw. Noong una, ayaw kong gawin dahil baka iba ang lasa nito. Naisip ko kasi na ang banga ay gawa sa lupa. Pero nang makita kong malinis at malinaw ang tubig, uminom ako ng kaunti. Malamig nga ito, parang mineral din. Iba ang lamig ng tubig, hindi masakit sa lalamunan kagaya ng galing sa ref. Nagtataka ako kung paanong naging malamig ang tubig sa banga, wala namang yelo. Sinilip ko pa talaga ang banga kung may inilagay, pero wala naman, tubig lang talaga. Tinawanan pa ako ni Eileen dahil sa inasta ko. Maliwanag na at nakaramdam na ako ng antok. Ang tatay at nanay ko naman ay gagala daw. Pupuntahan ang mga kaibigan nila noon na naroon pa rin sa lugar na yun. Inaaya nila akong sumama pero tumanggi ako dahil mas gusto kong matulog. Hindi na ako sumama kay Eileen pagpunta sa palengke. Nagpatugtog ako ng music sa cellphone at saka isinuot ang headset. Pumasok na ako sa kwarto at natulog na. Hindi ko alam kung gaano na ba ako katagal nakatulog. Nang magising ako, nakakarinig ako ng parang may kumakanta. Mas malakas pa ito sa music na pinakikinggan ko sa cellphone. Kakaiba ang boses ng babaeng kumakanta. Parang nang aakit. Masyadong malambing at hahatakin ka na tignan siya. Pero dahil natatamad akong bumangon, nagtakip ako ng unan sa ulo para hindi ko siya marinig. Nilakasan ko rin ang volume ng cellphone ko. Pero naggulat na lang ako nang marinig kong yung babaeng kumakanta na ang pinakikinggan ko sa headset. Hanggang sa narinig kong parang may tao na naglalakad sa sala papuntang kusina. Pero alam kong ako lang ang naiwan sa bahay dahil umalis silang lahat. Tumayo ako at bakyang ibinukas ang pinto ng kwarto. Sumilip ako at hinagilap ang taong pumasok sa bahay. Nakita ko ang sahig sa sala na basa. Parang bakas ng paa. Gawa sa kahoy ang sahig ng bahay ni Eileen at makintab pa ito dahil sa floor wax. Kaya namuo ang tubig sa sahig na sa palagay ko ay gawa ng taong naglakad doon na basa pa ang katawan o paa. Narinig ko ulit ang kumakantang babae. Sinundan ko ng tingin ng pinanggagalingan ng boses. Naroon siya sa kusina. Napansin ko rin na ang bakas ng paa ay papunta sa kusina. Hindi naman ako nakaramdam ng takot.
nasa isip ko ay baka kaibigan o kamag-anak din nila ang pumasok sa bahay. Nakita ko ang babae. Nakasuot siya ng mahabang damit na hindi na makita ang paa niya sa haba nito. Hindi ko naman masabing gown ang suot dahil parang mahabang tela lang na kulay puti na sobrang nipis. Pero marami ito at patong-patong. Napakunot ang noo ko dahil ang weird niya. Napakahaba rin ng buhok niya lagpas sa bewang. Kumakanta siya habang may kung anong ginagawa sa kusina. Nasa may lababo siya. Nang tingnan kong mabuti ang ginagawa niya, may nakita akong may dala siyang isang maliit na banga. Sinasalinan niya ng tubig ang banga ni Eileen. Nagtataka lang ako dahil maliit lang ang banga na dala niya, pero hindi nauubos ang tubig nito. Tumigil lang siya sa pagsalin nang tumagas na ang tubig sa banga at umagos na ito hanggang sa sahig. Pagkatapos ay nakaakma na siyang umalis. Nang nakaharap na siya, tiningnan ko ang kanyang mukha para makilala ko kung sino ang mabait na nag-iigib ng tubig para sa pamilya ni Eileen. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang blanko ang kanyang mukha. Wala po talaga siyang mukha. Natumba ko sa sahig at biglang nangatog ang katawan ko. Hindi na ako nakakilos. Narinig ko na lang siyang nakalabas na ng bahay. Kung paano akong natumba ay ganoon din akong nadatnan ni nanay. Gulat na gulat sila sa akin. Tinatanong nila ako kung ano ang nangyari sa akin. Pero hindi ako makasagot. Naninigas ang katawan ko sa takot. Natataranta silang lahat dahil nakatulala lang ako. Panay rin ang salat nila sa akin para tingnan kung mataas ang temperatura ng katawan ko. Nang malaman nilang inaapoy ako ng lagnat, sinabi ng asawa ng kapatid ng tatay ko na iba na raw ang nangyayari sa akin. Kaagad silang nagtawag ng manggagamot. Sir Jupiter, nakatulala ako at hindi makagalaw, pero alam ko ang nangyayari sa paligid. Gusto kong kumilos, pero ayaw sumunod ng katawan ko. Feeling ko nga, hindi rin ako kumukurap. Pagbungad pa lang sa pinto ng manggagamot, ay narinig ko na agad ang bulalas niya ng "Sus Mariosep." Alam kong nilalapatan niya ako ng lunas. Naamoy ko ang usok ng insenso na pumupuno sa buong bahay. Dinasalan niya ako hanggang sa maramdaman kong para akong inaantok. Hindi ko na napigilan ang pumikit. Bumigat ang talukap ng mata ko at tuluyan akong nakatulog. Nang magising ako, lumabas agad ako ng kwarto para hanapin sila nanay. Nasa sala lang pala sila at inaantay na magising ako. Tinanong nila ako kung kumusta na ang pakiramdam ko. 24 hours daw akong nilalagnat, sabi nila. Panay lang daw ang punas nila sa akin ng tubig na galing sa banga dahil malamig daw yun. At yun din ang bilin ng manggagamot sa kanila. Tinanong nila ako kung ano raw ba ang nangyari sa akin. Saka ko ay kinuwento sa kanila ang nakita ko. Naggulat pa ang pamilya ni Eileen sa kwento ko dahil sa naranasan ko, kinuwento nila na ang banga raw na yun
ay talagang may ibang nagmamay-ari. Hindi raw talaga sila. Napulot lang daw nila ito sa gubat. Kinuha raw nila dahil hindi naman sira at talagang maganda ang pagkakagawa. Pero may ilan silang kapitbahay na nakikitang may babaeng pumapasok sa loob ng bahay nila na parang nag-iigib. May dala nga raw itong banga, kaya naisip nila na baka yun nga ang may-ari ng banga at paminsan-minsan ay pinapasyalan pa rin ang gamit niya. Mula po noon, hindi na ako uminom ng tubig sa banga. Natatakot ako dahil hindi ko alam kung saan galing ang tubig na isinalin ng babae doon. Iniisip ko rin na baka kung ano ang maging dulot nito sa akin kapag uminom pa ako ulit. Matapos ang kasal ni Eileen, hindi na ako ulit umuwi pa sa kanila. Mas lalong nadagdagan ang rason ko na hindi pumunta sa kahit anong probinsya. Hanggang dito na lang po ang kwento ko at marami pong salamat sa lahat ng nakinig. God bless po sa ating lahat.